That him and Christy are dating. Meron din mga kumalat na pictures na magkasama sila, which was all true dahil madalas naman talagang kasama ni Kieran ang mga managers. Lumalabas nga lang sa mga news na sila lang dalawa ang nandoon, kahit ang totoo ay nandoon din naman ako at ang ibang mga managers. Ngumiti agad si Kieran nang makita kong papasok sa opisina namin. Nakagat ko ang ibabang labi nang hubarin niya ang salamin at tumayo para salubungin ako. Kulang na lang ay yumakap siya sa sobrang lapit niya sa akin. Patay mali siya lang naman si Joel sa table niya kahit alam kong pasimple siyang nakamasid sa amin. Well, the last time he broke the vase was the very last time na nagpakita siya ng bayolentang reaksyon kapag naabutan niya kami ni Kieran na nasa intimate na posisyon. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi ko na siya nakitaan ng kahit na anong reaksyon kapag magkalapit kami. Tinatanong ko si Kieran kung ano nangyari sa kanila pero nagkibit balikat lang siya palagi. It's Friday. I can drive you home later. Sabi niya na makaupo ako at siya naman ay nakahilig sa ibabaw ng table ko. Tiningala ko siya at nabutan ko siyang nakatitig sa mga hita ko. Tumaas ang kilay ko lalo na nang malaman niyang nahuli ko kung saan siya nakatingin. Ngumuso siya para magpigil ng ngiti kaya kinurot ko siya sa braso. Pervert! Mariimbulong ko. Kumalakak siya at saka nag-bend para halikan ako ng mariin sa pisngi. Tumaas ang balahibo ko na magtagal doon ang labi niya. I missed you all day. Can we hang out tonight? Bulong niyang inilipat ang bibig mula sa pisngi ko hanggang sa tenga ko. Napalayo ako ng konti dahil sa naramdamang kiliti. Umalakak siya nang makita ang reaksyon ko. Inarapan ko siya. We can't. Sabi ko at inayos ang nagkalat na paper sa ibabaw ng table ko. Umungol siya at ipinatong ang kaliwang kamay sa ibabaw ng swivel chair ko. Why? Come on, it's Saturday tomorrow. Umiling ako. Boris' team will be having their team dinner tonight and he invited me since it's my last day in his department. Sabi ko. Agad na napaayos siya ng upo. Tumingala ako at pinanood siyang nagtiimbagang. Hinawakan ko kaagad siya sa braso. I know they aren't in good terms because of personal matters pero hindi ibig sabihin nun ay iiwasan ko na din sa Boris lalo na't wala naman itong ginagawang masama. Ngayon lang naman? Sabi ko at pinisil ang braso niya. Hindi pa rin siya sumagot at nanatiling nakakunot lang ang noo. Alam ko ang ibig niyang sabihin kapag ganitong tumatahimik lang siya. Silence means no. Tumayo ako at tinusok-tusok ang pisngi niya. Iniiwas niya naman ang muka at lalong kumukunot ang noo. Tinusok ko ulit ang kabilang pisngi niya at umiilag lang siya. Nanliit ang mga mata ko at inilapit ang bibig ko sa tenga niya. Hinipan ko iyon kaya agad siyang napahawak doon at inirapan ako. Tumawa ako habang pinapanood siyang nagsusuplado. I told you, don't touch my ears. Ginaya ko ang pagkakasabi niya noon. Gumalaw-galaw ang Adam's apple niya at pinilit ukunot ang noo dahil ayaw niyang makita ko natatawa siya. Nang gigigil na pinisil ko ang magkabilang pisngi niya to form it into a smile. Napatitig siya sa akin at kitang-kita ko ang pagbaba ng tingin niya sa mga labi ko. Agad na binitawan ko ang pisngi niya. You can't even kiss me. Bulong niya at saka nag-cross arms. Uminit ang pisngi ko. Wala akong matandaang ako ang nag-initiate ng halik. Palaging siya ang nauuna na madalas ay puro nakaw na halik. Pag kinis ba kita, papayagan mo na ako sumama sa kanila? Alanganing tanong ko. Tumaas ang kilay niya pero agad ding umayos ng upo at saka ngumuso. Nakagat ko ang labi ko at tumingin pa muna sa gawin ni Joel na ngayon ay nakatalikod na sa amin dahil may kung anong inaayos sa steel cabinet. Ibinalik ko ulit ang tingin kay Kieran. Lalo siyang ngumuso at sa nagiinit na mga pisngi ay umayos ako ng tayo at saka kumapit sa balikat niya. Unti-unti kong nilapit ang mukha ko sa kanya at mariin pumikit at saka inabot ang labi niya. That was just a quick peck on his lips pero abot-abot na ang kabog ng dibdib ko. You can call that a kiss, sweetheart? Sabi niyang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Suminghap ako at pinaliitan siya ng mga mata. But that's how we kiss. Pagtatry ko at inarapan siya. Tumawa siya at inilapit ang mukha sa akin. Kumunot ang noo ko.
What? Angil ko. Ngumisi siya at saka ngumuso ulit. Kiss me again. Utos niya. Nag-iwas ako ng tingin at ngumuso. Sabi mo hindi ganun. Bulong ko. Ngumiti siya lalo at saka ngumuso ulit. Lumapit ulit ako at tinalikan siya. Hindi ko agad tinanggal ang pagkakalapat ng mga labi ko sa mga labi niya. Nang lumayo ako ay nag-init ang pisngi ko nang humalakhak na naman siya. Sa inis ko hinampas ko ang dibdib niya. I hate you! Sagukot sa tinakpan ng palad ang mukha ko. Hiyang-hiya ako dahil halatang tinatawanan niya ang pagiging hindi ko marunong humalik. Naramdaman ko ang mga braso niyang pumulupot sa bewang ko. Hindi ko pa rin inalis ang mga palad ko sa mukha at pumalag-palag sa yakap niya. Umaalog pa ang mga balikat niya na halatang natatawa pa rin. Tinignan ko siya ng masama. Pilit niyang inalis ang hisi sa mga labi niya bago tinignan ulit ako. Panay pa rin ang irap ko sa kanya. You're so cute, damn it. Sabi niya habang marahang pinisil ang baba ko. Nag-iwas ako ng tingin nang maging seryoso ang tingin niya sa akin. Kumalas ako sa hawak niya at saka tumikim. So? Sabi ko. What? Maang natanong naman niya. Nanliit ang mga mata ko. I kissed you already. And so? So pwede na ako sumama kina Boris? Did I agree on that? Tumaas ang kilay niya. Nalaglag ang pangako at hindi makapaniwalang tinignan siya. Ngumisi siya na agad niyang inalis nang makitang nakatingin ako. Tinignan ko siya ng masama. You tricked me. Napipikong bulalas ko. Tumaas ang kilay niya habang pinapanood ang pagkapikon ko. As far as I know, you volunteered to kiss me. Nakataas ang kilay na sabi niya. Gigil na kinagat ko ang ibabang labi ko dahil wala akong masabi. I hate you. Don't talk to me. Inis na sabi ko at kinuha ang ilang papers na dapat ipa-photocopy ko. Inis na hinawi ko siya para makadaan. Narinig ko pa siyang tumawa nang makalabas ako sa opisina namin. Nakasimangot ako habang nagpipindot sa Xerox machine na nasa katabing room lang ng opisina namin. Napapapadyak na naman ako nang maalala ang nakakahiyang paghalik ko sa kanya. Why did I even do that? Shit. Bulong ko. Maya-maya bumukas ang pinto at sumilip doon si Kieran. Kunot noo ko siyang tiningnan. Hindi na siya nakangisi pero ang mga mata niya ay halata pa rin na ng aasar. Inarapan ko siya at nagsalang ng panibagong set sa machine. Kahit nang lumapit siya ay hindi ko siya pinansin at mas lalo pang iniiwas ang tingin sa gawin niya. Umikot siya para makita ang mukha ko pero tumalikod ako at tumalukip-kip. Narinig ko ang tawa niya kaya lalong nag-init ang ulo ko. Are you mad? Mahinahon tanong niya at pumesto sa gilid ko. Hindi ako umimik at inayos ang mga papel na natapos ng i-photocopy. Pangungulit pa rin niya pero hindi ko pa rin siya pinapansin at isinalang ang huling batch ng i-photocopy. Naramdaman ko ang patagilid na pagyakap niya sa bewang ko. Hinawi ko agad ang braso niya pero tumatawang pinigilan niya ang kamay ko at isinandala ko sa Xerox machine. Ano ba? Mayo ka nga. May ginagawa ko. Angil ko pero agad na niya akong niyakap. I'm sorry. Sabi niya habang inilalapit ang mukha sa pisngi ko. Inilihis ko naman ang mukha ko sa kanya. Ano ba? Lumayo ka sabi? Pagtataboy ko. Do you really wanna go to that team dinner? Tanong niya habang hindi pa rin inilalayo ang mukha niya sa pisngi ko. Napalunok ako. Yeah, and I will still go, even if you don't want me to. Nakairap na sabi ko. Suminghap siya at hindi agad nakapagsalita. Napalunok ako. Humigpit ang yakap niya sa akin. Why did you ask permission then? Pupunta ka naman pala kahit di ako papayag. Papahinang sabi niya. Napalunok ako. Oo nga naman. Why did I even ask permission? Sino ba siya? Hindi ko naman siya boyfriend. I don't know. Sagot ko. Bahagyang lumayo siya sa akin para matingnan ang mukha ko pero iniwas ko iyon. Hinawakan niya ang baba ko para mapaharap ako sa kanya. Iniwas ko ang tingin sa mga mata niya. I can't handle his intense stares. Should I tell you? Why did you do that? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya at kumunot ang noo. Titig na titig siya sa akin at para akong nalulunod sa mga mata niya. Why? Kabadong tanong ko. Napapikit ako nang saluhin niya magkabilang pisngi ko at ibulong ang mga salitang
tumatapos sa kung anong meron kami ngayon. Cause you have moved on from your stupid ex, sweetheart. Sambit niya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sa pagtatapos ng 3 buwan na internship ko sa hotel ay pakiramdam ko ay hindi pa sapat lahat ng natutunan ko para maging representative ni Daddy sa bagong kumpanyang itatayo nila. Mabuti na lang at na-delay ang launching nito at gagawin pa sa kalagitnaan ng kasalukuyang taon. In less than a month ay gagraduate na ako. Tinanong ako ni Daddy kung gusto kong doon na muna magtrabaho sa hotel na nakiran pagkatapos ng 1 buwang bakasyon ko sa Paris. Gustuin ko man na doon sa hotel ay mukhang ayaw na ni Kira na doon muna ako. 1 linggo bago matapos ang internship ko ay naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Napapadalas na wala siya sa opisina dahil panay ang attend niya ng meeting kasama si Daddy. Pati na rin ang magiging board ng itatayo nilang kumpanya. Kapag nandiyan naman siya sa opisina ay sobrang busy niya na halos hindi ko na siya makausap ng maayos. 1 linggo din akong sumasabay kay Love tuwing lunch break at merienda dahil palagi nang tuwing malapit na mag-break ay umaalis siya ng opisina at babalik mga bandang 2:00 na ng hapon. Naninibago ako pero ayoko naman magtanong. Siguro nga ay dahil alam niyang okay na ako sa nangyari sa amin ni Joel kaya hindi na namin kailangang mag-flirtan sa harapan nito. Last day ko na ngayon pero hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nakakausap na maayos. Napalunok ako na makaramdam ng parang pagbabara sa lalamunan ko. So dun ka muna sa Paris pagkatapos ng graduation mo? Tanong ni Love dahil sabay ulit kaming nagmerienda sa pantry. Tumango lang ako dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Parang ang bigat ng pakiramdam ko na aalis ako sa kumpanyang ito nang hindi kami nagkakaayos. O ganito lang ba talaga kapag napamahal ka na sa mga tao sa paligid mo at nasanay ka na sa araw-araw na ginagawa mo? Okay ka lang, Hana? Muling tanong ni Love pagkatapos ng ilang minutong pagtahimik ko. Ha? Oo naman. Bakit? Inabutan niya agad ako ng tissue at sa pagyuko ko para tingnan, iyon ay may pumatak na tubig sa tissue kasabay ng panlalabo ng mga mata ko. Agad na pinunasan ko ang mga mata ko nang ma-realize na umiiyak na pala ako. Nakakainis. Ganito ba talaga kapag natatapos ng internship? Naiiyak ako. Nakakahiya. Natatawang sabi ko sa kanya. Mabuti na lang at hindi na siya nag-usisa pa pero hindi niya inaalis ang kakaibang tingin niya sa akin. Parang alam niya kung anong iniiyakan ko. Hindi ko yata madalas makita si Sir Kieran sa opisina niyo. Alanganing tanong niya. Tumango ako at itinuon ang mga mata sa nakahaing carbonara sa platito. Nilaro-laro ko ang tinudor ko doon. Busy sa itatayong kumpanya. Simpleng sagot ko na hindi siya tinitingnan. Pinakaayaw ko pa naman ay yung kapag pinipigilan ko umiyak ay kinakausap at inuusisa ako tungkol doon. Dahil mas lalo lang ako naiiyak dahil pakiramdam ko may nagko-comfort sa akin. Isa pa, ayoko naman sabihin kay Love ang sitwasyon ko dahil hindi ko rin sigurado magiging pananaw niya tungkol doon. Ako nagkusang ilagay ang sarili ko sa alangan ng sitwasyong ito kaya dapat ay hindi ako umiiyak at nahihirapan ngayon. Ako ang nagkusang pumayag kay Kira nang sabihin niya sa akin na tutulungan niya ako makalimot. Kaya dapat ay wala na siyang kinalaman ngayon na okay na ako. He offered help to get me healed at tinanggap ko iyon. At ngayong okay na ako ay dapat bukod sa pasasalamat sa ginawa niyang pagtulong ay wala na akong iisipin at hihilingin pa sa kanya. Parang lalong bumibigat ang pakiramdam ko matapos maisip na tapos na ang lahat sa amin. Ang isipin pa lang na hindi ko na siya makakasama ulit ay parang hirap na hirap akong tanggapin. Ano ba nangyayari sa akin? Bumuntong hininga si Love kaya napatingin ako sa kanya. Bakit? Usisa ko na sinusubukang ikalma ang sarili dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Isa kasi ako sa napiling maging pioneer doon eh. Medyo malayo sa inuupahan ko kaya mukhang lilipat na naman ako. Panibagong pag-a-adjust na naman. Nakangusong sabi niya. Tumango ako at hindi na nagsalita. Gusto ko mang makasimpatya sa problema niya ay parang wala akong lakas sa ngayon na isipin pa ang problema ng iba dahil masyado nang mabigat ang sa akin. Sabi ni Sir Boris, doon ka rin naman daw magtatrabaho, Hana. Kaya ko pa nagtatrain sa operations dahil balak ang dalhin doon ng daddy mo? Tanong niya. Tumango ako at huminga ng malalim. Posible. Ewan ko pa.
May ilang buwan pa naman. Kung matatrain ni Daddy yung mga pinsan ko, baka hindi na. Baka doon ako sa kumpanya namin magtrabaho. Ganun ba? Buti ka pa may choice. Malungkot na, sabi niya. Napatingin ulit ako sa kanya. Bakit? Hindi ka ba pwede magstay na lang dito? Nakita ko ang kalituhan sa mga mata niya bago sumagot. Pwede naman, pero kasi sayang ang promotions kapag tinanggihan. Nagpapaaral pa ako ng kapatid. 2 taon pa yun sa kolehiyo kaya mas okay na din siguro na tanggapin ko. Malungkot na ngumiti siya at tinawakan ko ang kamay niya at nginitian. Okay lang yan. Baka magkita rin tayo doon kung sakali. Sabi ko. Ngumiti naman siya at mukhang nabuhayan ng loob. Siya nga pala. May itatanong ako sa'yo. Sabi niya at medyo hininaan ang boses bago tumingin sa paligid. Tumango ako. Ano yun? Curious na tanong ko. Naging kayo ba ni Sir Kieran? Alangang tanong niya na titig sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at saka sunod-sunod na umiling. Hindi saan mo naman nasagap iyan? Napakamot naman siya sa pisngi. Sabi ko na nga ba at hindi totoo. Nakakainis talaga yung bruhang Joy na yun. Napakahilig gumawa ng chismis. Sasabunutan ko na talaga yun. Nayayamot na sabi nito. Tumaas naman ang kilay ko. Joy? Sino naman yun? Tanong ko pa na iniisip kung paano nasabi ng Joy na iyon na naging kami, samantalang sa opisina lang naman kami naghaharutan ni Kieran dahil nga nandoon lang si Joel. Yung stuff sa finance. Mapapel kasi iyon tapos sip-sip kay Ma'am Christy. Kaya siguro bitter sa'yo kasi mas madalas kang kasama ni Sir Kieran. May gusto kasi yung si Ma'am Christy sa boss mo. Mainang sabi niya. Hindi na bago iyon sa pandinig niya pero ang malamang totoo na may gusto si Christy kay Kieran ay nakakagulat. Akala ko kasi isa lang iyon sa mga kumakalat na fake news sa social media. Hindi rin naman imposible dahil palagi silang magkasama at sino ba namang matinong babae ang hindi maa-attract kay Kieran. Sa naisip ay parang binundol ng kung anong kaba ang dibdib ko. Sunod-sunod na napalunok ako nang ma-realize ang dahilan kung bakit ako nakaramdam ng kung anong bigat sa dibdib ko ngayong aalis na ako dito. Pilit na inilis ko yun sa isip at nag-focus sa kaharap kong si Love. May balita ngang nalilink si Kieran sa kanya pero hindi ko alam na totoo pala talaga. Komento ko. Sumimangot agad si Love. Wala namang pakialam si Sir Kieran sa kanya. Sabi niya at sinikosiko ako. Takang napatingin naman ako sa kanya dahil sa ginawa niyang paniniko. Feeling ko nga sa'yo talaga yun may gusto eh. Nanunuksong sabi niya. Napalunok ako at napatingin sa paligid. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang pag-iinit ng pisngi ko. Hoy, di yun totoo. Sadyang malapit lang yung si Kieran sa mga babae kasi sanay siyang makapaglandian. Napatigil ako sa pagsalita nang tumawa siya. Tanasan ko siya ng kilay. Ano nakakatawa? Di parang inamin mo na rin na nilalandi ka niya. Nakangisang sabi niya at kiniliti pa ako. Ilang beses niya pang sunundot-sundot ang tagiliran ko. Ganoon na lang ang pagtanggi ko nang tuksuin niya na ako ng tuksuin. Hanggang sa paglabas namin sa pantry ay nanunukso pa siya. Hindi nga, Love. Ano ka ba? Nangingiting sabi ko habang umiiwas sa kamay niyang sumusundot pa sa tagiliran ko. Sus, may nakakita sa inyo magkayakap sa storage room eh. Nanlaki ang mga mata ko at hinila siya malayo sa mga empleyadong kasabay namin naglalakad papunta sa elevator. Sino nakakita? Kabadong usisa ko. Yun yung last day ko sa department nila at nag-photocopy ako tapos sinundan ako ni Kieran. Nalalaki ang mga mata niya at napatutok pa sa bibig. So, totoo nga? Nakagat ko ang ibabang labi at nahihiyang napayo ko. Sa gulat ko ay kinikilig na hinampas-sampas ako ni Love sa braso. Wala lang yun. Nainis kasi ako sa kanya at sinundan niya ako para mag-sorry. Yun lang. Anong feeling ng mayakap ng ulam? Natawa ko at hinampas siya sa braso. Ano ka ba? Huwag kang malisyoso dyan. Napatigil ako sa pagsalita ng pagbukas na elevator ay tumambad sa harapan namin sina Kieran at Christy. Nakahilig siya sa mga balikat ni Kieran habang si Kieran ay nakangisi sa kung anong sinasabi ni Christy. Nawala ang ngiti ko na magtama ang mga paningin namin. Bahagya pang nanlaki ang mga mata ni Kieran at umayos ng tayo kaya napalayo si Christy sa katawan niya. What? Hindi ba kayo sasabay?
Mataray na tanong ni Christy nang hindi kami kumilos ni Love na mukhang nabigla din sa nakita. Nakita ko ang paglingon ni Love sa akin kaya nilingon ko siya at nganitian. Mauna ka na sa itaas. May babalikan lang ako sa pantry. Pagdadahilan ko. Kitang-kita ko ang pagtutulos sa mukha niya pero bahagyang itinulak ko na siya papasok sa elevator para makaalis na sila at mawala na sila sa paningin ko. Alam kong any minute ay babagsak na mga luha ko kaya dapat ay makaalis na sila sa harapan ko bago pa mangyari iyon. I don't want to humiliate myself in front of them, lalo na at kasama pa si Christy. Samahan na kita. Habol pa ni Love sa akin pero umiling ako. No need. Sabi ko at agad na tumalikod pabalik sa pantry. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko habang nag-uunahan ng pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Sa sobrang bilis at lakas ng agos ay halos hindi ko na makita ang dinadaanan ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko na parang kung hindi ako iiyak ay lalo lang bibigat iyon. Ano ba talaga nangyayari sa akin? Bakit ba ako naiiyak ng sobra? At ano naman kung bakit ako silang dalawa na sweet sa isa't isa? Kaya nga sila nalilink sa isa't isa kasi imposibleng wala silang relasyon, di ba? Walang pagmumula ng chismis kung walang nakikita. Walang usok kung walang apoy. Inis na pinahid ko ang luha sa mga mata ko at pilit na kinakalma ang sarili ko. Alam ko may hirap akong patigilin kapag umiiyak kaya sana sa pagkakataon ito ay magawan ko ng paraan iyon. Ayoko magmukhang tanga sa harapan nila lalo na ngayon at huling araw ko na dito. 2 kamay na ang ginamit ko sa pagpalis ng mga luha sa mga mata at sa pisngi ko. Inis na inis ako ng pagkapako sa suot na dress shirt ay wala doon ang panyo ko. Siguro ay naiwan ko yun sa pantry dahil sa pangungulit ni Love sa akin. Don't cry, Hana. Magmumukha ka lang tanga. Umiiyak ka sa bagay na hindi mo naman dapat iniiyakan. Pagko-comfort ko sa sarili pero sobrang inis ko ay lalo lang tumulo ang mga luha ko. Iritang-irita ako dahil ayaw tumigil na mga luha ko sa pag-agos. Kahit anong pagpapakalma ko sa sarili ko ay hindi iyon tumatalab. Nakakainis. Imbes na sa pantry ay sa parking ako dumiretso at nagbabaka sakali na maabutan doon ay sa mga bodyguard ni Kieran. Sa itsura ko ngayon ay hindi na ako makakabalik sa itaas. Last day ko naman na ngayon kaya okay lang sigurong hindi na ako bumalik. Pinunasan kong muli ang luha sa mga mata ko at nagpatuloy sa paglalakad. Kung itatanong ni Mommy kung bakit maaga akong umuwi, idadahilan ko na lang na masama ang pakiramdam ko. Kinagat ko ibabang labi nang maramdaman ko na naman ang luhang nagbabantang tumulo mula sa aking mga mata. Seriously, Hana? What the hell's wrong with you? Can't you just calm the shit down? Halos murahin ko na ang sarili ko para matigil ang sa kakaiyak. Natatanaw ko na ang sasakyan ni Kieran at kailangan ko na tumigil sa kakaiyak. Kung gusto kong makaalis ng tahimik dito. Nakahinga ako ng maluwag nang makita si Kuya Felix na nakatayo sa labas ng Ferrari ni Kieran at mukhang may kausap sa phone. Naglakad ako palapit sa kanya at nang makita niya ako ay tinapos na niya agad ang tawag. Ma'am, may kailangan po kayo? Tanong niya nang tuluyang makalapit sa akin. Kuya, pwede po bang pahatid ako sa bahay? Pilit kong pinapapormal ang boses ko at hindi ako gaanong tumitingin sa kanya para hindi niya mapansin ang mukha ko na panigurado ay halatang halata. Nakakagaling lang sa pag-iyak. Kunot noo siya nang suriin ang mukha ko kaya lalo pa ako umiwas ng tingin. Okay lang ma'am, tatawagan ko lang si Kieran. Umiling agad ako. Wag na kuya, nagpaalam na ako sa kanya. Sinabihan niya ako magpahatid na lang sa iyo kasi masama ang pakiramdam ko. Pagsisinungalin ko, tapakamot siya sa batok at mukhang alam na nagsisinungalin ako. Pero ma'am, okay lang po kung hindi pwede. Magta-taxi na lang ako. Sige po. Sabi ko at agad nang tumalikod sa kanya pero pagharap ko ay bumungad sa akin si Kieran na bagya pang hinihingal dahil siguro sa ginawang pagtakbo. Nag-iwas ako ng tingin at agad tumakbo pa iwas sa gawin niya. Narinig kong paghabol sana ni Kuya Felix sa akin pero pinigilan siya ni Kieran. Kinagat ko ang labi ko at kumurap-kura para pigilan ang luhang mukhang tutulo na naman. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Nakita ko lang siya na iiyak na naman ako. Nakakainis. I really hate how emotional I am right now. Lalo pat nandito siya. Naiinis ako lalo sa sarili ko na makikita niya akong ganito. Hana, wait!
Rinig kong tawag niya pero hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy lang ang paglalakad ko na lalo kong binilisan dahil sobrang lapit na ng boses niya kaya alam kong malapit na siya sa akin. Sa tangkad niya ay alam kong kahit tumakbo ko ay mahahabol niya pa rin ako. Where do you think you're going? Tanong niya at tinigitan sa braso ko. Hinila ko ang braso ko na hawak niya at mas binilisan pa ang lakad. Ilang hakbang lang ay naramdaman ko na ang braso niya sa bewang ko. Napapikit ako at inis na hinawi ang kamay niya. Narinig ko pa ang halakak niya kaya lalo akong nairita. Bitiwan mo nga ako! Sabi ko habang pilit na pumapalag sa hawak niya kahit na halos yakap-yakap na niya ako. Huwag kang malikot kung ayaw mong buhatin kita papasok sa sakyan ko. Banta niya kaya napatigil ako sa pagpalag. Taningala ko siya at inarapan. We will just talk. Come on, doon na tayo sa sakyan. Pakiusap niya at saka hinawakan ng kamay ko at hinila ko palapit sa Ferrari niya. Wala na akong nagawa nang hilahin niya na ako ng tuluyan palapit doon. Lumapit agad si Kuya Felix sa kanya nang makalapit kami sa sasakyan. Pakikuha ng mga gamit namin sa itaas, Felix, at pakisabi kay Joel, pwede na din siyang umuwi. Utos niya at inlahad ang kamay para sa susi ng sasakyan niya. Tumango si Kuya Felix at agad na naglakad palayo sa amin. Pinatunog niya ang Ferrari niya at pinasakay ako doon. Nang maisarado niya ang pinto sa harapan ay agad siyang humilig palapit sa akin at agad na hinalikan ako sa mga labi. Kieran! Nanlaki ang mga mata ko sa gulat pero agad din napapikit nang maramdaman kong nag-iba ang paraan ng paghalik niya. Kumpara sa mga ginagawa niyang halik sa akin ay mas intense ang halik niya ngayon. Parang may hinahabol, parang sabik na sabik, mas malalim at mas mapaghanap. Naramdaman kong hinawakan niya ang baba ko at halos mapataas ako sa inuupuan nang maramdaman ko ang pagsakop niya sa bibig ko. I was never kissed like this before, Tomet. Pagdating sa kanya at sa mga ipinararanas niya sa akin ay parang ang dami-dami ko pang hindi nararanasan sa mundo. Tom, Samaniego. Kung hindi pa kami parehong kinapos ng hininga ay hindi pa siya titigil sa paghalik sa akin. God, Tomet. I missed you so much. Bulong niya at bumaba ulit ang mukha para halikan na naman ako. Sa pagkakataong iyon, mas nangibabaw na ang rational mind ko at bigla ko naalala ang mga hindi niya pagpansin sa akin sa buong linggo. Ang nakakapanggigil ay ang nakita ko kanina sa elevator. Ano yun? May bago na siyang nilalandi kaya inuwanan niya na ako sa ere? Inipon ko ang buong lakas ko at itinulak siya. Kunot noong tiningnan niya ako. Umirap ako at tinulak palalo ang dibdib niya. Why are you here? Bumalik ka na nga doon sa bago mong kalandian. Hindi nakapagpigil, nasabi ko at inis na humalukop-kip. What? Tanong niyang hindi nakuha sinasabi ko pero inismiran at inarapan ko lang. Maya-maya inilapit niya ulit ang mukha sa akin pero inis na itinulak ko ulit ang mukha niya. Ano ba? Pagtatry ko. Kulang na lang ay kalmutin ko siya sa mukha ngayon dahil sa pagkapikon. Parang hindi malang siya naapektuhan ng mga pagtatry ko. Kumalakak siya. Ang alam ko wala naman akong ibang nilalandi bukod sa'yo. Nakangising sabi niya. Umikot ang mga mata ko. Ha? Ano pala yung nakita ko kanina sa elevator? Halos pairap kong tanong. Elevator? Ulit niya. Nagtitimping na patingin ako sa kanya. He looks so darn clueless kaya lalong uminit ang ulo ko. Never mind. Inis na sabi ko at saka hinawi at tinulak siya ulit para makalabas ng sakyan. Pinigilan niya ang kamay ko at isang iglap lang ay nagawa niya akong buhatin at iupo sa kandungan niya. Napahigpit ang kapit ko sa braso niya. Kieran! Sigaw ko na maibaba niya ako sa kandungan niya at halos makitaan na ako dahil tumaas ang skirt na suot ko. Napamura siya na lumantad sa harapan niya ang mga hita ko. Tinulungan niya pa akong ayusin iyon pero pinalo ko ang kamay niya. Ako na! Singhal ko at sinamaan siya ng tingin. Pinanood niya lang ako nagsusungit kaya pakiramdam ko, umaakyat ang dugo ko papunta sa ulo ko. You're back to your grumpy old self. Nakangising sabi niya. Lalo ko siyang tiningnan ng masama. And you're back to your flirty and jerky old self. Iratadong singhal ko. Kumunot ang noo niya. I told you, wala akong nilalanding iba. So, what is Christy to you? A fubo? Prangkang tanong ko.
Laglag ang panga niya at bahagyan ng laki ang mga mata. Kitang-kita ko rin kung paano nanliit ang mga mata niya sa akin.